Mga tol, ayos yung kaganapan kanina sa Senado. Natawa ako dito kay Senator Zubiri. Parang hindi pa yata nakapadede ng ina niya itong taong ito eh. Kasi kita niyo yung nag-react siya dun sa dun sa ano yung banat ni Senator Amy na yun nga yung tungkol dun sa planong charter change, no, o constitutional assembly, na sinabi niya na ano lang daw yun, propaganda, na haka-haka lang daw yun, di ba? Kala naman itong Zubiri na to eh yung tao maniniwala lahat sa kanya. Samantalang credible na credible yan si Senator Amy dahil una-una senador yan, ha? Hindi naman yan basta-basta maglilik na impormasyon na hearsay lang, ha? Merong mga nakabackup na mga tao dyan na talagang nagpapatunay na yun nga yung narinig nila, no? Tsaka isa pa, sinasabi nitong si Zubiri na ang tingin daw ng mga tao sa Senado, circus daw, ganyan. Eh baka kasama siya dun sa dahilan na yun, di ba? Baka nagbabackfire sa kanya yung ano na yun. Inulit pa niya yung komento ng mga netizen eh, no? Hindi na nahiya, hindi na natakot eh. Eh, ewan ko sa mga to kung nanunulunggis ba eh, no? Pati yung kasamaan niyang si Senator Tito, no? Si Mr. Itbulaga. Mr. Itbulaga, ano, hindi novelty show ang Senado, Itong Mr. Itbulaga na to, si Tito eh, kala nyo naman kung makapagdahilan eh, kala nyo nagdadahilan sa harap ng principal. Dito nyo, sabi niya dun sa Senado kanina, nagdepensa pa siya eh. Sabi niya, nagpunta lang daw sa Soler ba yun? Ewan ko, basta Soler ang dinig ko eh. Nakipag-usap lang daw siya doon, nakipag-meeting lang siya tungkol lang daw sa golf, yung ano, may bagong labas na kagamitan, equipment. Yun lang daw yung pinag-usapan. Pupunta ka ng Soler na ganun para pag-usapan yung bagong labas na golf equipment, di ba? Pwede naman tawagan, pwede naman video call, o kaya pagka nasa loob ng Senado o Congress, kung sino man ang mga nakausap niyo dyan, di ba? So, ewan ko kung anong mga vitamins nito mga to nung pinapalaki ng mga ina nila eh. Talagang aliulan talaga mga tol itong mga reaction nitong mga anong to senador na to, no? Tsaka yung Duwag 13 kung tatawagin, yung mga senador na mga walang prinsipyo. Ayan, yung nagpapadala sila sa takot, sa pambubuli, sa pananakot ng mga nasa nakakataas. Yan, nandyan sa Malacanang. Yan ang mga sinasamba nila, takot sila dyan. Pagka hindi sila sumunod, yan, baka mamaya tatanggalan ng mga budget, ganyan. Eh, ano bang pinag-uusapan dyan? Hundreds of millions, di ba? Eh, hahangaan lalo natin mga tol, ang mga may prinsipyo at may pagmamahal sa bayan. Yan na sila Senator Marcoleta, lahat yan mga against sa mga sumisira at gumigiba sa ating VP Sara Duterte, no? Kasi yung mga Duwag 30 na yan, ano yan eh, yung kumbaga sa pelikula o sa teleserye, mga kontrabida talaga yan sa totoong buhay, no? Ayaw ng mga yan naangat tayo, basta magkakaroon ng laman ang kanilang mga bulsa. Yan ang okay sa kanila, no? Di baling ang Pilipinas malugmok, basta sila maginhawa ang buhay nila, ha? Papagolf-golf lang o kaya pupunta sa mga mamahaling bansa o mga hotel. Yan ang mga ano na mga yan, target na mga yan, mga tol. Kaya wag nating asahan na ang mga ito eh talagang papabor sa katotohanan pag nagsimula ng impeachment trial, no? Kasi siyempre, nagpapadaig nga sa takot niya mga yan eh, sa intimidation. Yun ang salita doon eh, intimidation galing sa nakakataas, no? Ayaw nila na ihiwalay ang legislative powers o branch ng ating gobyerno, which is ang Senate, mula sa executive department ng presidente dyan sa Malacanang, no? Gusto nila yung na-influensyahan. Eh, hayaan nyo, ilang taon na lang ba? Malapit na mag-2028. Kawawa itong mga tol. Saan kaya pupulutin ng mga senador na to, no? Baka tumakbo na lang itong mga kapitan sa mga lugar nila. Hindi, wag naman. Ano, konsyal siguro pwede pa. Yan. Yan mga tol, maraming salamat ulit sa inyo hanggang sa muli. Ang nag-iisang siga sa mga siga. Tigasing Noipi. Yusek Claire Castro, Ante Claire, matauhan ka naman. Huwag mo namang masyadong alipustahin yung mga senadora natin tulad ni Senator Pia Cayetano na minamakirin mo na ng gusto eh, di ba? Hindi ka ba nahiya na dyan sa katungkulan mong yan eh, yung kasta mo parang hindi nagmamatch dyan sa mga credentials mo?
pinagmamalaki mo na abogada ka, tapos maganda yung natapos mong mga degree, 'di ba? Ang ganda ng paaralan mo. Naturingan kang spokesperson. Pero ganyan ang binobroadcast mo sa media, sa harap ng publiko. Yung parang hindi ko ba alam kung ang dating ba sa ating mga kababayan parang isang palengkera, parang ganun yung mga nababasa ko 'di ba? Kasi medyo gawin mo namang desente ang pananalita mo kasi nagsasalita ka in behalf of the president, 'di ba? Ng Office of the President ng Malacanang, hindi ng para kung kaninong politiko diyan sa isang barangay o sa isang locality, no? Napaka-importante na yung responsibilidad mong maging disente, ha? Dapat 'yan ang una mong i-prioritize, 'di ba? Tapos ima-match mo dun, sasagot ka dapat yung based on facts. Tsaka kung may sarili kang opinion, ilahad mo ng maayos, wag yung dadaanin mo sa mockery, yung gagayahin mo yung tono ng pananalita ng tao, o kaya parang gagawin mong sarcastic, tapos tatawan-tawanan mo sa harap ng mga camera. Hindi maganda yan, kasi imbis na pupurihin ka ng sambayan ng Pilipino, magagalit sa'yo yung iba dahil nga sasabihin nila na para kang meron kang sariling opinion parang daig mo pa yung presidente di ba dapat ikaw ang trabaho mo ipapahayag mo lang kung ano yung mga gustong ipasabi ng pangulo kasi nga spokesperson ka lang di ba? Hindi naman ikaw yung pangulo, hindi naman ikaw yung senadora, hindi naman ikaw yung nasa posisyon na binoto ng milyon-milyong mga tao. Trabahante ka lang, Auntie Claire. Nagtatrabaho ka lang at ang nagpapasweldo sa iyo, Auntie Claire, taong bayang Pilipino. Hindi lang isa, hindi lang si Marcos. Lahat kami. Galing sa bulsa namin yung pinapakain mo sa pamilya mo, Auntie Claire, yan ang tandaan mo. Si Bato malapit na mag-alarambo. Di ko alam kung kulang sa vitamins tong si Marcos o ang administrasyon to, no? Pero sinasabi nila na armed and dangerous daw itong si Senator Bato. Dahil nga siguro yan, nakita nilang may 100 plus firearms daw. Masyado namang mababaw yung dahilan na yun. No? Siguro wala lang talagang makitang may batong mga issues sa kanya sa korupsyon, sa anomalya. No? Kaya ang pinili na lang yung sa baril para yung mga taong mangmang isipin daming ang baril nito, ano to, criminal to, ganun yung isipin. Pero hindi na ganun kaya ingot ang mga Pilipino ngayon Ako mismo gun owner ako dati, responsible gun owner, no? Nagkaroon tayo ng LTAP at meron din tayong permit to carry. Ibig sabihin, nagdadala din tayo ng baril sa labas. At bago mabigyan ka ng mga ganyan mga lisensya, dumadaan ka muna sa mga masusing mga test. Drug test, neuropsychiatric test. Kaya nga sa Pilipinas, walang mass shooting di tulad dun sa Amerika. Yung mga namamaril basta-basta sa publiko. Sa atin, very detailed talaga ang proseso. Kaya sasabihin nilang ganun, dangerous daw porket maraming baril si Bato. Paano nangyari yun? Collector din siya. Baka hindi nyo alam mga tol. Nangungulekta din talaga as a hobby, no? Itong si Senator Bato ng mga iba't ibang klase ng baril. At pangunahing dahilan, syempre, dati bago pa siya maging PNP chief, marami na siyang mga naka-encounter talaga mga against the government, mga NPA sa kabundukan, mga nalilink sa droga, kinalaban niya yung mga yan. At nung naging PNP chief nga siya, dami rin niya mga nasagasaan syempre. Kaya bilang isang nag-retire na general, napakalaki ng safety risk niya sa buhay niya. At hindi lang yun pati yung pamilya niya syempre damay din. Kaya syempre meron siyang mga naka-stack na ganyan, no? Una nga meron siyang safety risk at meron din siyang hilig sa mga baril. Kaya dumami ng ganyan ang kanyang koleksyon. Kaya itong administrasyon to, hindi ko alam kung pinagtatakpan lang ba nila mga issue talaga na dapat harapin nila ngayon at solusyonan, no? Instead of parang piniframe na itong si Bato isang terorista, no? Parang napakasama lang talaga ng isip ng mga ito na yung matinong tao na naglingkod ng ilang dekada, no? Bilang isang police general, ngayon ipi-frame up nyo na parang masamang tao, na parang manggugulo, na parang walang maayos na isip, di ba? May pamilya yan, hindi naman yan magtatagal sa serbisyo kung kurap yan at taong walang kontrol sa sarili yan, di ba? Kaya si Senator Bato, huwag nyo nang masyadong pag-aksayan ng panahon, di ba? Nandun lang yun sa kung saan, sa ibang bansa.
kumakain at nag-enjoy lang yung pinanonood kayo, itong administrasyon to, kung paano kayo maglabas ng mga ganyan mga statement na walang kwenta at talagang nakakatawa lang. Comedy nga mga tol comedy. Pinalalabas nilang gagawa ng ganyan si Bato. Baka mamaya, ang hindi lang maganda dito baka mamaya yung mga statement na yan, pinangungunahan nila, baka mamaya magkaroon, wag naman sana, baka magkaroon ng encounter yan, hindi natin alam in the future. Pagka itong si Bato lumutang, baka mamaya sabihin ng iba na nanlaban. Yan ang wag sanang mangyari. Kasi nga, pinalalabas na na armed and dangerous So pagka walang halimbawa sa encounter na yan, walang mga camera, wala nakakita, baka pwede nilang sabihin na na nanlaban. So wag naman sana. So yan mga tol, sana lang si Senator Bato kung nasan man siya ngayon, sana nagba-Bible study pa rin siya. Narinig ko kasi sa statement niya nung last week ba yun o 2 weeks ago nung nasa Senado pa siya na yun nga, itong several months na to, nagba-Bible study daw siya. Yun ang ginagawa niya. So, doon ko siya pinuri. Doon ako nagsimulang humanga sa kanya. Dati, hindi naman ako hangang-hanga sa kanya, pero mula nung makita ko yung credentials niya, yung mga pinagmulan niya, yung mga achievements niya sa law enforcement, Tsaka yun nga, kasi as a Christian, pag ang tao talagang kumapit yan sa Biblia, talagang wala makakaharang dyan. Kahit gibayin ka ng 1, 2, 3, 10 batalyon dyan, kahit mag-isa ka, pagkakampi mo ang Diyos, walang makakagiba sa'yo. Totoo yan. So, Senator Bato, kung mapanood mo man ang mga video ko, mga vlog ko, ito, saludo sa'yo. At huwag kang kakabahan at huwag kang matatakot. Dahil alam namin na ikaw ay isang matinong tao na may pagmamahal sa bayan. At ituloy mo lang ang iyong mga hangarin para sa ating bansa. Nakasuporta kami lahat sa iyo. So yan, lahat ng mga DDS, maraming salamat din sa inyo sa kahit papaano yung pagbibigay niyo ng encouragement kay Senator Bato, sa mga pamilya din niya. Yan, hindi sa mga pamilya, sa pamilya niya na ayun nga, magpakatatag lang sila. Okay? At ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ang pinakasiga sa lahat ng siga, Higasing Noipi.